Isang mensahe ang lumitaw sa screen ng computer ni Eileen ng 11:42 ng gabi. Isang maikling notifikasyon mula sa fanpage ng Alab ng Pag-asa Foundation, ang proyektong pangkawanggawa na pinopondohan ng kumpanya para lamang sa magandang imahe. Karaniwan mga pasasalamat o mga formal na hiling ang laman nito. Ngunit iba ito. Ang mga salita ay tila isinulat ng isang nanginginig na kamay payak at puno ng takot. Tulungan niyo po kami. Sinasaktan ni Tito Victor si Mama. Napahinto sa pagtipa si Eileen. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng kanyang maliit na opisina ay tila biglang naging mas matalim. Muli niyang binasa ang mensahe. Walang pangalan. Walang address. Tanging isang desperadong sigaw ng isang bata na nawawala sa kalawakan ng internet. Ang unang pumasok sa isip niya ay i-delete ito. Baka isa lang itong scam, isang masamang biro. Libo-libong mensahe ang natatanggap nila. Imposibleng lahat ay totoo. Ngunit habang tinititigan niya ang mga salita, isang imahe ang nabuo sa kanyang isipan, isang maliit na bata. Nagtatago sa dilim, ang tanging hawak na pag-asa ay ang liwanag mula sa isang telepono. Kasabay nito sa pinakamataas na palapag ng gusali sa isang conference room na napapalibutan ng salamin at tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng Maynila, si Eduardo ay walang bahid ng anumang emosyon. Ang kanyang mukha ay tila inukit sa bato habang nakikinig siya sa isang project manager na nauutal sa pagpapaliwanag. Mr. Eduardo, ang komunidad sa Area 4, mayroon silang petisyon. Ayaw nilang umalis. Nakiusap sila na bigyan pa sila ng kaunting panahon, sabi ng lalaki habang pinapawisan ang noo. Tumingin si Eduardo sa kanya, ang mga mata niya ay malamig at walang mababakas na awa. Panahon? Tanong niya, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat na kayang magpatahimik sa buong silid. Binayaran natin sila ng higit pa sa halaga ng kanilang mga barong-barong. Ang bawat araw na pagkaantala ay milyon-milyong piso ang nawawala. Sa kumpanya, itinuro niya ang blueprint na nakalatag sa malaking lamesa. Sa loob ng 6 na buwan, isang tore ng salamin at bakal ang itatayo diyan. Isang simbolo ng progreso. Hindi itinayo ang mga imperyo sa sentimiento, itinayo ang mga ito sa semento. Ipaalam mo sa kanila, mayroon silang 1 linggo para lisanin ang lugar o ipapadala ko ang mga bulldozer. Walang nangahas na umimik. Iyon si Eduardo, ang negosyanteng kilala sa buong industriya bilang ang maninikwas. Walang puso, walang kinikilingan, at handang gawin ang lahat para sa kanyang mga layunin. Bumalik si Eileen sa realidad. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Alam niya kung sino ang amo niya. Ang pag-abala sa kanya para sa isang mensaheng hindi kumpirmado ay isang malaking pagkakamali na maaaring ikatanggal niya sa trabaho. Ngunit ang mga salita ng bata ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Sinasaktan ni Tito Victor si Mama. Isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Eileen, ang kanyang sariling ina. Umiiyak sa kusina. Maraming taon na ang nakalipas dahil sa kanyang ama. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa. Sa isang iglap ng katapangan na hindi niya alam kung saan nanggaling, gumawa siya ng desisyon. Binuksan niya ang kanyang personal na email at mabilis na kinopya ang mensahe. Ipinasa niya ito sa pribadong email address ni Eduardo. Isang address na iilan lamang ang nakakaalam. Nag-aalangan siyang nagdagdag ng isang maikling linya sa ibaba. Sir, I think this is real. Pagkatapos ay pinindot niya ang send bago pa man niya mabago ang kanyang isip. Sa conference room, nag-vibrate ang telepono ni Eduardo. Isang email. Karaniwan ay hindi niya ito pinapansin sa gitna ng isang pulong, ngunit nakita niya ang pangalan ni Eileen. Binuksan niya ito, inaasahan ng isang mahalagang update sa negosyo. Ang nakita niya ay ang mensahe ng bata. Sa unang segundo kumunot ang kanyang noo. Isang pagkakamali.
Isang kalokohan. Sino si Victor Sino ang batang ito? Handa na sana niyang i-delete ang email nang biglang may kumislap sa kanyang isipan. Isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa pinakamadilim na sulok ng kanyang memorya. Isang batang babae si Leah ang kanyang nakababatang kapatid. Nakikita niya ito na umiiyak nagtatago sa likod niya habang pinapagalitan sila ng kanilang ama. Ang pangako na binitiwan niya sa kapatid. Hindi ko hahayaan na may manakit sa Leah. Hinding-hindi. Isang pangakong nabigo siyang tuparin. Isang bagay ang nagbago sa mukha ni Eduardo. Isang bahagyang paggalaw sa kanyang panga, isang kislap ng apoy sa kanyang malamig na mga mata. Ang mga miyembro ng board ay nakatingin sa kanya nagtataka sa biglaang pagbabago ng kanyang aura. Tumayo siya ng tuwid ang kanyang upuan ay gumawa ng malakas na tunog sa sahig. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Tapos na ang pulong. Deklara niya ang boses ay matigas at may awtoridad. Lumakad siya palabas ng silid nang hindi lumilingon, iniwan ang mga kasamahan na naguguluhan. Sir, ang susunod niyo pong meeting ay kasama ang mga investor mula sa Japan. Paalala ng isa pa niyang assistant na humabol sa kanya. Kanselahin mo lahat. Utos ni Eduardo habang naglalakad patungo sa pribadong elevator. Lahat ng schedule ko ngayong gabi. Pagsara ng pinto ng elevator, huminga siya ng malalim. Tiningnan niyang muli ang mensahe sa kanyang telepono. Sa ilalim ng mensahe ng bata, isang address, ang lumitaw na trace ng system ng foundation mula sa IP address ng nagpadala. Isang maliit na kalye sa isang parte ng lungsod na matagal na niyang hindi napupuntahan. Pagdating niya sa basement parking, naghihintay na ang kanyang itim at makintab na sasakyan kasama ang kanyang chopper. Pumasok siya sa likod, ang mamahaling leather ng upuan ay tila hindi makapagbigay ng anumang kaginhawaan. Saan po tayo, sir? Tanong ng chopper. Ipinakita ni Eduardo ang address sa kanyang telepono. Ang chopper ay nagtaka ng bahagya, ngunit hindi nagtanong. Habang ang sasakyan ay mabilis na tumatakbo palayo sa nagniningning na sentro ng kalakalan, papalapit sa mas madidilim at mas makikitid na mga kalye ng lungsod, nakatingin lamang si Eduardo sa bintana. Hindi niya maintindihan ang sarili. Ito ay labag sa lahat ng kanyang mga prinsipyo. Ang pagtitiwala sa isang hindi kilalang mensahe, ang pag-aksaya ng oras para sa problema ng ibang tao. Ngunit sa gabing iyon, sa loob ng kanyang nakakabinging katahimikan, hindi siya ang tanyag na negosyanteng si Eduardo. Siya ay isang kapatid na muling binabagabag ng isang lumang pangako. Ihatid mo ako sa address na ito. Sabi niya sa chopper, ang boses ay mahinahon ngunit pinal. Bilisan mo. Ang karangyaan ng itim na sasakyan ni Eduardo ay isang insulto sa kahirapan ng kalye. Ang makinis at kumikinang na metal nito ay tila isang dayuhan sa mundong binubuo ng mga kupas na pintura, mga nagkalat na basura sa gilid ng daan at isang nag-iisang poste ng ilaw na aandap-andap na tila huling hininga. Huminto ang sasakyan, ilang metro mula sa address. Hintayin mo ako dito. Mariing utos ni Eduardo. Sa kanyang chopper ang boses ay hindi nagiiwan ng puwang para sa anumang tanong. Pagbaba niya ng sasakyan, agad siyang sinalubong ng amoy ng gabi, pinaghalong alikabok amoy ng basang lupa, at ang hindi maipaliwanag na bigat sa hangin. Ang bahay na nasa kanyang harapan ay maliit at gawa sa kahoy. Ang pintura nito'y matagal nang natuklap dahil sa ulan at araw. Isang bumbilya sa beranda, ang patay sindi nagbibigay ng nakakakilabot na ilaw sa paligid. At mula sa loob, narinig niya ito. Hindi malinaw sa simula, ngunit habang papalapit siya, naging malinaw ang mga tunog. Isang boses ng lalaki garalgal at puno ng galit nagmumura at sumisigaw. Sinusundan ito ng isang mahinang boses ng babae nagmamakaawa basag at puno ng takot. Tama na, Victor, maawa ka. Isang malakas na kalabog ang pumunit sa katahimikan. Isang matinis na tunog ng nababasag na salamin
Ang sumunod kasabay ng isang pamilyar na tunog ng pagbagsak ng isang bagay na mabigat sa sahig na kahoy. Hindi na nag-isip pa si Eduardo. Ang bahagi ng kanyang pagkatao na sanay magplano at magkalkula ay biglang nawala. Pinalitan ito ng isang primal na puwersa, isang galit na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pinto sa harapan ay bahagyang nakaawang. Sa isang malakas na sipa, sinibak niya ito at ang lumang kahoy ay umangal bago bumukas ng tuluyan. Ang tanawin sa loob ay isang larawan ng kaguluhan, mga gamit na nagkalat, isang lamesang nakataob, mga basag na piraso ng isang picture frame, ang kumalat sa sahig, ang mga larawan ng isang masayang pamilya ay nayurakan at watak-watak. Sa gitna ng lahat, isang lalaking malaki ang katawan, si Victor, ang nakataas ang kamay, handang manakit muli. Sa paanan niya nakahandusay si Melissa, ang buhok niya ay nakakalat sa mukha habang sinusubukan niyang bumangon. At sa isang sulok malapit sa isang lumang aparador ay isang bata. Si Leo. Maliit, nanginginig ang mga mata, ay nanlalaki sa takot, habang yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga hikbi ay tahimik, ngunit ang sakit sa mga ito ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi napansin ni Victor ang pagdating ni Eduardo. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa babaeng nasa sahig. "Hindi ka titigil, ha? Sino ang pinapapasok mo sa buhay mo para lumakas ang loob mong sagutin ako?" Sigaw niya. Nang akmang hahablutin niyang muli ang buhok ni Melissa, isang boses ang pumuno sa silid, malamig, mabigat at mapanganib. "Bitawan mo siya." Napalingon si Victor, ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagkagulat at pagkalito. Nakita niya si Eduardo na nakatayo sa may pintuan, ang mamahaling damit ay hindi nababagay sa karumihan ng sala. Ang postura ay kalmado, ngunit ang presensya ay nakakayanig. "Sino ka sa ina mo?" Sigaw ni Victor, sinusubukang itago ang kaba sa pamamagitan ng pagiging agresibo. "Anong karapatan mong pumasok sa pamamahay ko?" Hindi sumagot si Eduardo. Dahan-dahan siyang humakbang papasok, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Victor. Bawat galaw niya ay may bigat, bawat segundo ng kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Sinuri niya si Victor mula ulo hanggang paa, ang amoy nangalak, ang pawis sa noo, ang lakas-lakasan ng isang duwag na nasasarapan lamang manakit ng mas mahihina sa kanya. Sa mundo ni Eduardo, ang mga ganitong klaseng tao ay mga peste na kailangang tapusin. "Hindi mo ako naririnig. Umalis ka dito." Pagbabanta ni Victor, humakbang siya paharap. Iniwan si Melissa. "Sinabi ko ulit," ni Eduardo. Ang boses niya ay mas bumaba at mas naging mapanganib. "Lumabas ka." Iyon ang nag-udyok kay Victor. Sa galit at sa tapang na dulot ng alak, sumugod siya. Itinaas niya ang kanyang kamao, isang galaw na marahil ay nakasanayan na niyang gawin. Ngunit hindi si Melissa ang kaharap niya ngayon. Ang kilos ni Eduardo ay halos hindi makita sa bilis. Bago pa man makalapit ang kamao ni Victor, sinunggaban ni Eduardo ang kanyang pulso. Isang mabilis at ekspertong pagpihit, isang impit na daing ng sakit ang kumawala kay Victor, habang ang kanyang braso ay napipilipit sa anggulong hindi natural. Hindi pa tapos si Eduardo. Ginamit niya ang bigat ni Victor laban sa kanya. Itinulak niya ito ng buong puwersa. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang tumama ang likod ni Victor sa pader na yari sa lawanit. Nahulog ang isang lumang kalendaryo dahil sa lakas ng impact. Nanlaki ang mga mata ni Victor, hindi sa sakit kundi sa purong takot. Ang lalaking kaharap niya ay hindi isang ordinaryong tao. Sa paraan ng pagtayo nito, sa lamig ng mga mata, mayroong panganib at kapangyarihan na hindi pa niya nakikita kailanman. Yumuko si Eduardo, ang mukha niya ay ilang pulgada na lamang mula kay Victor. Ang kanyang boses ay isang bulong, ngunit mas malakas pa ito kaysa sa anumang sigaw. "Huwag na huwag ka nang babalik dito." Banta niya, bawat salita ay may diin.
Sa susunod na makita ko ang anino mo malapit sa pamilyang ito, sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakakita ng liwanag. Nanginginig ang buong katawan ni Victor. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Naiintindihan mo? Tanong ni Eduardo. Ang pagkakahawak sa braso ni Victor ay mas humigpit na nagdulot ng isa pang impit na daing. Mabilis na tumango si Victor, ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang mukha, ang tapang na dala ng alak ay ganap ng naglaho. Binitawan ni Eduardo ang kanyang braso sa isang marahas na pagtulak na nagpatumba kay Victor sa sahig. Umalis ka na. Parang isang asong takot na binigyan ng pagkakataong tumakas dali-daling gumapang at tumakbo si Victor palabas ng pinto. Ang mga paa ay halos magkandatalisod. Nawala siya sa dilim ng gabi, nag-iwan ng katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa mga sigaw kanina. Natahimik ang buong bahay, tanging ang mahinang hikbi ni Leo ang maririnig sa sulok. Nakatayo si Eduardo sa gitna ng wasak na sala, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang adrenaline ng komprontasyon ay unti-unting nawawala at napapalitan ito ng bigat ng tanawing nasa kanyang harapan. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Melissa ay nakahandusay pa rin sa sahig. Walang malay, marahil dahil sa sakit o sa takot. Ngunit ang mga mata ni Eduardo ay napunta sa bata sa sulok. Nakatingin sa kanya si Leo. Sa mga mata ng bata, nakita ni Eduardo ang pinaghalong takot at paghanga. Isang tingin na puno ng pasasalamat. Isang tingin na tumagos sa lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon. Isang tingin na nagpaalala sa kanya ng isa pang pares ng mga mata. Maraming taon na ang nakalipas ang mga mata ni Leah bago siya bawian ng buhay puno ng tiwala na kaya niyang ayusin ang lahat. Napabuntong hininga si Eduardo. Ang galit ay napalitan ng isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ang gabi ay hindi pa tapos. Tumingin siyang muli kay Melissa na walang malay sa sahig at pagkatapos ay kay Leo na nakatitig pa rin sa kanya, isang tahimik na saksi sa lahat ng nangyari. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kaguluhan sa loob ng maliit at sirang bahay na iyon, naintindihan ni Eduardo na ang pagpunta niya roon ay hindi na lamang tungkol sa isang lumang pangako. Ito na ang simula ng isang bagong pananagutan. Ang katahimikan na naiwan ni Victor ay mas mabigat kaysa sa sigawan kanina. Kinuha ni Eduardo ang kanyang telepono, hindi para tumawag ng pulis. Iyon ay magdudulot lamang ng mga tanong at komplikasyon na ayaw niyang harapin, kundi para tawagan ang isang numero mula sa kanyang pribadong listahan. Sumagot ito sa ikalawang ring. Dr. Santos, nasaan ka? Diretsong tanong ni Eduardo, walang anumang pagbati. May kailangan ako sa'yo. Isang babae walang malay, posibleng may head trauma. Kailangan ko ng isang doktor na mapagkakatiwalaan. Walang tanong, walang pulis, walang report. Naintindihan mo? Natahimik ang doktor sa kabilang linya, ngunit alam ni Eduardo na naiintindihan nito ang ibig sabihin. Matagal na nilang kaayusan ito. Ibigay mo sa akin ang address. Sagot ng doktor, ang boses ay kalmado at profesional. Pagkatapos ibigay ang direksyon, ibinaba ni Eduardo ang tawag. Ang kanyang atensyon ay bumalik sa silid. Lumuhod siya sa tabi ni Melissa at sa isang kilos na hindi niya inaasahan mula sa sarili, marahan niyang sinuri ang pulso nito sa leeg. Mahina, ngunit regular. Humihinga siya. Buhay siya. Maingat niyang inayos ang ulo nito palayo sa mga bubog na nagkalat sa sahig. Pagkatapos tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa sulok kung saan naroon si Leo. Ang bata ay nakatingin pa rin sa kanya, ang mga matay malaki at puno ng emosyon na hindi pa kayang iproseso ng isang 8 taong gulang. Lumuhod si Eduardo para magpantay ang kanilang mga mata, isang kilos na hindi niya kailanman ginagawa para sa sinuman. Ayos ka lang ba, bata? Tanong niya, ang boses ay mas malumanay na ngayon.
Dahan-dahang tumango si Leo. Pagkatapos, sa isang napakahinang tinig, halos isang bulong, sinabi niya, "Salamat po." Ang dalawang salitang iyon ay tumama kay Eduardo ng mas malakas kaysa sa anumang suntok. Biglang bumalik ang isang alaala, malinaw na parang kahapon lang nangyari. Si Leah, pagkatapos niyang ipagtanggol ito mula sa mga batang nambubuli sa eskwelahan. Ang matamis ng ngiti nito at ang mga salitang, "Salamat kuya, ikaw ang pinakamagaling kong kuya." Isang pangakong sinira ng panahon at ng kanyang mga ambisyon. Dumating si Dr. Santos makalipas ang 15 minuto, dala ang isang itim na medical bag. Mabilis, tahimik at epesyente. Habang sinusuri niya si Melissa, si Eduardo naman ay nakatayo sa isang tabi nagmamasid. Mild concussion, sabi ng doktor pagkatapos ng ilang minuto. Walang malubhang pinsala, pero kailangan niyang magpahinga at maobserbahan. Hindi siya pwedeng manatili dito. Ang stress at ang lugar na ito ay makakasama sa kanya. Tumango si Eduardo. Alam na niya yon. Kinuha niya muli ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si Eileen. "Eileen," sabi niya pagkasagot nito, "ihanda mo ang Unit 704 sa Serenity Towers. 2 kwarto. Magpadala ka ng pagkain at mga damit para sa isang babae at isang batang lalaki. Siguraduhin mong walang sino mang makakaalam kung sino ang naroon. Diskreto lang." Habang kausap niya si Eileen, nagsimulang gumalaw si Melissa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, naguguluhan. Ang una niyang nakita ay ang hindi pamilyar na mukha ng doktor. Pagkatapos ay ang anino ni Eduardo na nakatayo malapit sa pinto. Agad siyang napabangon, ang takot ay muling bumalik sa kanyang mukha. "Sa sino ka? Nasaan si Victor? Nasaan ang anak ko?" Sunod-sunod niyang tanong, ang boses ay nanginginig. "Mama," sigaw ni Leo at mabilis na tumakbo para yakapin ang kanyang ina. "Ligtas na kayo," sabi ni Eduardo. Ang boses ay matatag para pakalmahin ito. "Ako si Eduardo. Pinaalis ko na siya. Aalis na kayo sa lugar na ito." Naguguluhan si Melissa, ngunit nang makita niya ang kaligtasan sa mga mata ng kanyang anak, habang nakayakap sa kanya, unti-unti siyang kumalma. Sa tulong ni Dr. Santos, maingat siyang tumayo. Habang naghahanda silang umalis, may naalala si Eduardo. Kumuha siya ng isang lumang telepono mula sa glove compartment ng kanyang sasakyan, isang spare phone na palagi niyang dala para sa mga emergency. Bumalik siya sa loob at iniabot ito hindi kay Melissa kundi kay Leo. Tumingala ang bata, nagtataka. "May numero dyan," sabi ni Eduardo. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig kay Leo. "Iisang numero lang. Numero ko. Itago mo ito palagi. Huwag mong iwawala." Hinawakan ni Leo ang telepono na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. "Tawagan mo ako." Pagpapatuloy ni Eduardo, ang bawat salita ay isang pangako. "Tawagan mo ako kung bumalik siya. Tawagan mo ako kung kailangan niyo ng tulong. Naiintindihan mo?" Mabilis na tumango si Leo, ang kanyang mga mata ay kumikinang dahil sa mga luhang hindi natuloy. Sa sandaling iyon ang telepono ay hindi lamang isang gadget. Ito ay isang kalasag, isang pag-asa. Umalis sila sa bahay na yon, iniwan ang mga basag na piraso ng isang masamang panaginip. Sumakay sila sa marangyang sasakyan ni Eduardo, ang malambot na leather ng upuan at ang tahimik na paligid sa loob ay isang mundong napakalayo mula sa kanilang nakasanayan. Si Melissa ay tahimik lang, yakap pa rin si Leo habang pinoproseso ang lahat ng nangyari. Ngunit sa di kalayuan, mula sa likod ng isang madilim na eskinita, isang anino ang nagmamasid. Si Victor, puno ng galit at kahihiyan ng kanyang mga mata. Nakita niya ang pag-alis nila. Nakita niya ang mamahaling sasakyan, isang simbolo ng kapangyarihan na hindi niya kayang abutin.
Hindi niya kilala ang lalaki, ngunit nakita niya sapat para malaman na nakabangga siya ng isang taong hindi dapat banggain. Habang papalayo ang sasakyan, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon para maghiganti. Sino ka man, bulong niya sa hangin, sisingilin kita. Malalaman mo kung sino ang binangga mo. Hindi pa tapos ang laban, nagsisimula pa lamang ito. Lumipas ang 2 araw. Sa kanyang opisina sa ika-5 palapag, napapaligiran ng salamin bakal at malamig na katahimikan, sinubukan ni Eduardo na ibalik ang sarili sa dati. Ang mga numero sa stock market, ang mga blueprint ng mga bagong gusali, ang walang katapusang mga pulong ito, ang kanyang mundo. Isang mundong kontrolado, walang puwang para sa emosyon, walang lugar para sa gulo. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon nabigo siya. Habang nakatitig sa mga komplikadong architectural plans, hindi mga linya at sukat ang nakikita niya, kundi ang mukha ng isang batang lalaki na mahigpit na humahawak sa isang lumang telepono. Habang pinakikinggan ang mga ulat ng kanyang mga executive, hindi boses nila ang naririnig niya, kundi ang mahinang hikbi ng isang bata sa isang madilim na sulok. Isang bagay sa loob niya ang nagbago. Ang mga pader na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Sa 3 araw, hindi na niya kinaya. Kinansela niya ang lahat ng kanyang pulong sa hapon. Walang paliwanag, walang paumanhin. Nagmaneho siya mag-isa, hindi patungo sa isang business meeting o sa isang mamahaling restaurant, kundi sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan. Ang sementeryo ay tahimik. Ang mga malalagong puno ay nagbibigay ng lilim sa mga hilera ng mga eleganteng nicho. Dito sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakatayo ang isang simpleng lapida na gawa sa puting marmol. Leah Isabel Cruz, ang aming liwanag. Huminto si Eduardo sa harap nito. Walang bulaklak na dala, walang kandila. Tanging ang bigat ng kanyang presensya at ang sakit na daladala niya sa loob ng 25 taon. Isang flashback ang biglang bumuhos sa kanyang isipan, matingkad at masakit na parang kahapon lang nangyari. Isang maalikabok na construction site. Siya isang batang-batang engineer na puno ng ambisyon ay abala sa pag-utos sa mga trabahador. Si Leah na 10 taong gulang pa lamang noon ay dinala ang kanyang pananghalian. Isang matamis na ngangiti ang nakapaskil sa mukha nito. Isang sigaw. Ang tunog ng gumuguhong bakal at kahoy, ang alikabok na bumalot sa lahat, at pagkatapos katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan bago niya nakita ang isang maliit na katawan sa ilalim ng mga bumagsak na scaffolding. Ang huling mga salita na binitiwan niya sa kapatid habang hawak ang malamig nitong kamay sa ospital ay isang pangako. Pangako, Leah, gagamitin ko ang lakas ko para protektahan ang mga mahihina, hindi lang para sa sarili ko. Isang pangakong binali niya. Ginamit niya ang kanyang lakas para yumaman, para maging makapangyarihan, para durugin ang sinumang hahadlang sa kanya. Ginamit niya ito para sa sarili niya. Patawarin mo ako, Leah. Bulong niya sa hangin ang mga salita ay tila ninakaw ng hangin bago pa man ito marinig ng sinuman. Nabigo ako sa'yo. Sa gitna ng kanyang pagninilay, isang malakas na tunog mula sa kanyang telepono ang pumunit sa katahimikan. Ang pangalan sa screen ay nagdulot ng bigat sa kanyang dibdib, Consuelo. Ang kanyang ina. Nag-aalangan siyang sinagot ito. Ma, nasaan ka? Tanong ng boses sa kabilang linya, walang init, walang lambing. Tanging ang lamig ng yelo. May inaasikaso lang ako. Inaasikaso. Tumawa ng mapait si Consuelo. Nakalimutan mo na ba kung anong araw ngayon anibersaryo ng pagkamatay ng kapatid mo, Eduardo? O baka naman masyado ka nang abala sa pagpapayaman mo
kaya't kahit ang alaala niya ay nabura na sa isip mo, bawat salita ay parang isang patalim. Hindi ko nakalimutan. Sagot ni Eduardo, ang kanyang boses ay nagpipigil ng galit. Talaga, dahil wala ka dito, wala ka sa simbahan kaninang umaga, wala ka sa bahay, palagi kang wala. Wala ka noong kailangan ka niya at wala ka pa rin hanggang ngayon. Iyon na ang huling salita. Pinutol na ng kanyang ina ang tawag. Nakatayo si Eduardo, hawak ang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. Ang sisi. Palagi itong nandoon sa bawat salita, sa bawat tingin ng kanyang ina. Para kay Consuelo, hindi aksidente ang nangyari kay Lia. Isa itong kasalanan. At si Eduardo ang may sala. Sa halip na malunod sa sakit, isang malamig na determinasyon ang pumalit. Hindi na niya kayang ibalik ang nakaraan. Hindi na niya kayang buhayin si Lia. Ngunit may magagawa siya ngayon. Mabilis niyang tinawagan si Eileen. "Sir," sagot nito maririnig, ang pag-aalala sa boses. "Eileen," sabi ni Eduardo, ang boses niya ay kalmado na ngayon. Ngunit ito ay ang uri ng kalma na mas nakakatakot kaysa sa galit. "Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang tao. Victor De Leon. Hanapin mo ang lahat. Ang kanyang mga utang, ang kanyang mga bisyo, ang kanyang mga koneksyon, ang bawat dumi na itinatago niya. Gusto kong malaman kung bakit niya ginugulo ang pamilya ni Melissa Peterson." "Masusunod po, sir." "At Eileen," dagdag niya bago ibaba ang tawag, "gawin mo ito ng mabilis." Ilang oras lamang ang lumipas. Pabalik na si Eduardo sa kanyang opisina nang muling tumawag si Eileen. Ang ulat nito ay maikli, direkta at nakakagulat. "Sir, may nalaman na po ako. Si Victor De Leon ay kapatid ng yumaong asawa ni Melissa. At ayon sa mga source ko, baon siya sa utang sa sugal. Malaki." Napahigpit ang hawak ni Eduardo sa manibela. "At may isa pa po, sir," pagpapatuloy ni Eileen. "Mayroon akong impormasyon na sinusubukan niyang ibenta ang bahay at lupa na tinitirhan ni Melissa. Isang pekeng titulo ang ginagamit niya. Desperado siyang makakuha ng pera." Doon naging malinaw ang lahat. Hindi ito simpleng pang-aabuso. Ito ay kasakiman. Ito ay desperasyon. At ang isang taong desperado ay kayang gawin ang lahat. Ang pagprotekta kina Melissa at Leo ay hindi na lamang isang personal na krusada. Naging isang kagyat na pangangailangan ito. Naging malinaw kay Eduardo na ang paglilipat kina Melissa at Leo sa isang ligtas na apartment ay isang pansamantalang solusyon lamang. Ang isang desperadong tao, tulad ni Victor, ay isang ahas na handang manuklaw anumang oras. Kailangan niyang putulin ang banta mula sa ugat nito. Ngunit bago pa man siya makagawa ng kanyang susunod na hakbang, ang ahas ay muling gumalaw. Isang hapon, habang si Leo ay naghihintay sa labas ng kanyang bagong eskwelahan, isang pribadong paaralan na mabilis na inayos ni Eileen, isang pamilyar at nakakatakot na anino ang tumabon sa kanya. "Kamusta na, Leo?" Nilingon ni Leo at ang kanyang nangiti ay agad na naglaho. Nakatayo sa harap niya si Victor kasama ang dalawang lalaking may itsurang maton. Hindi na ito ang lasing at galit na tiyuhin na nakita niya. Ngayon may isang malamig at mapanuksong na ngiti sa mga labi nito. "Anong ginagawa niyo dito, tito?" Nanginginig na tanong ni Leo. Humakbang siya paatras, ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang backpack. "Dadalawin lang kita," sabi ni Victor. Lumuhod siya para magpantay sila. "Narinig ko ang ganda na raw ng buhay niyo. Bagong bahay, bagong eskwelahan. Mukhang nakahanap ang mama mo ng bagong sponsor." Idiniin niya ang huling salita na may bahid ng panunuya. "Umalis na po kayo," sabi ni Leo. Ang takot sa kanyang boses ay napalitan ng katapangan. Tumawa si Victor. "Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Gusto ko lang magpadala ng mensahe sa bago ninyong tagapagtanggol. Sabihin mo sa kanya ang pakikialam sa pamilya ng iba ay may kapalit.
isang napakamahal na kapalit. Habang nagsasalita si Victor, ang isa sa kanyang mga kasama ay humakbang papalapit ang kamay, ay tila may gustong kunin sa bulsa. Sa loob ng Serenity Towers, nagring ang telepono ni Melissa, isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan siyang sinagot ito. Sino to? Kung ako sa'yo, pupuntahan ko ang anak mo sa eskwelahan niya ngayon din, sabi ng isang garalgal na boses. Mukhang may mga bisita siya. Bago pa man makasagot si Melissa, pinutol na ang tawag. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi siya nag-isip. Kinuha niya ang kanyang bag at tumakbo palabas ng unit. Sa elevator, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dinadial ang numerong nasa isip niya, ang numero na ibinigay sa kanya ni Eduardo. Sa gitna ng isang napakahalagang negosasyon kasama ang mga dayuhang investor, nag-vibrate ang telepono ni Eduardo. Nakita niya ang pangalan ni Melissa. Karaniwan hindi niya ito sasagutin, ngunit isang masamang kutob ang bumalot sa kanya. "Excuse me," sabi niya sa mga kausap at mabilis na tumayo at lumabas ng conference room. "Eduardo," sigaw ni Melissa sa kabilang linya. Ang boses niya ay basag sa pag-iyak. "Si Victor nasa, eskwelahan siya ni Leo May, tumawag sa akin." Isang segundo ng nakakabinging katahimikan. Pagkatapos ang kalmado at tila walang emosyong si Eduardo ay nagbago. Isang bagyo ng galit ang bumuo sa kanyang mga mata. "Papunta na ako dyan," sabi niya at ibinaba ang tawag. Bumalik siya sa conference room. "I'm sorry, gentlemen," sabi niya sa mga naguguluhang investor. "Something urgent has come up. We will have to reschedule." At sa harap ng kanilang mga nagtatakang mukha, lumakad siya palabas nang walang anumang paliwanag. Ang biyahe papunta sa eskwelahan ay tila isang walang katapusang bangungot. Pagdating ni Melissa sa gate ng paaralan, nakita niya ito. Si Victor nakatayo malapit kay Leo, ang ngiti sa kanyang mukha ay puno ng tagumpay. "Victor, layuan mo ang anak ko," sigaw ni Melissa, tumatakbo papalapit sa kanila. "Ayan na pala ang magaling na ina," sabi ni Victor. Tumayo siya ng tuwid. "Akala mo, matatakasan mo ako. Akala mo, matataguan mo ako sa likod ng mayaman mong kalaguyo." Ang mga salita ay parang mga sampal kay Melissa. Ang mga magulang at estudyante na naroon ay nagsimulang magtinginan, nagbubulungan. "Wala kang karapatan," sigaw ni Melissa. Sinusubukang itago si Leo sa likod niya. "Wala akong karapatan," tumawa si Victor. "Pamilya ko kayo. Ako ang dapat na nag-aalaga sa inyo. Pero ano ang ginawa mo? Ipinagpalit mo ang alaala ng kapatid ko sa pera." Sa sandaling iyon, isang itim na kotse ang huminto nang mabilis sa kanilang harapan. Bumukas ang pinto at bumaba si Eduardo. Ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik sa paligid. Ang mamahaling suit, ang matigas na ekspresyon, ang aura ng kapangyarihan, lahat ay nagsasabi na hindi siya dapat galitin. Tapos na ang pag-uusap. Sabi ni Eduardo, ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na yumanig sa lahat. Lumapit siya at tumayo sa pagitan ni Victor at ni Melissa. Natigilan si Victor. Hindi niya inaasahan na darating ito, ngunit ang kahihiyan sa harap ng maraming tao ay nagtulak sa kanya na maging mas agresibo. "Sino ka ba talaga, ha? Ang kabit ng bayaw ko." Hindi pinansin ni Eduardo ang insulto. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Victor. "Sinabi ko sa'yo na huwag ka nang magpapakita. Hindi ka marunong makinig." Sa likod ni Eduardo, si Melissa ay nanginginig, hindi na sa takot, kundi sa galit. Ang lahat ng sakit, lahat ng pang-aabuso, lahat ng kahihiyan na tiniis niya sa loob ng maraming buwan ay biglang umapaw. Ang pagdating ni Eduardo ay hindi nagbigay sa kanya ng kahinaan, nagbigay ito sa kanya ng lakas. Habang si Victor ay nakatuon kay Eduardo, isang bagay ang nagbago kay Melissa. Humakbang siya pasulong mula sa likod ni Eduardo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi.
Sabi niya ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag at puno ng galit. Nagulat si Victor nang makita siyang lumapit. Anong hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa isang mabilis at malakas na galaw na ikinagulat ng lahat lalo na ni Eduardo, itinaas ni Melissa ang kanyang kamay at isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Victor. Ang lahat ay napahinto. Ang mga bulungan ay natigil. "Huwag na huwag mong lalapitan ang anak ko." Sigaw ni Melissa, ang bawat salita ay may diin, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon na hindi pa nakikita ni Eduardo kailanman. "Wala kang karapatan sa amin at wala kang karapatang yurakan ang pangalan ng asawa ko." Nakatulala si Victor, hawak ang kanyang namumulang pisngi, hindi makapaniwala sa nangyari. Sa sandaling iyon, nagbigay ng senyas si Eduardo. Dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng itim ang kanyang mga security na tahimik na sumunod sa kanya ang lumapit. Walang salita, hinawakan nila si Victor at ang kanyang dalawang kasama. "Ihatid niyo sila." Utos ni Eduardo, ang boses ay malamig. Hindi na kailangang itanong kung saan. Habang sa pilitang isinasakay si Victor sa isang van, ang huling nakita niya ay ang mukha ni Melissa, hindi natakot kundi matatag. At sa likod niya si Eduardo, nakatayo na parang isang pader na hindi kailanman magigiba. Nang mawala na sila, bumaling si Eduardo kay Melissa. Nakita niya itong nanginginig. Ang adrenaline ay unti-unting nawawala. Ngunit sa mga mata nito may bagong kislap. Ang babaeng hinahamak at inaabuso ay nagsisimula ng lumaban. At alam ni Eduardo sa sandaling iyon na ang laban na ito ay hindi na lamang laban niya. Laban na nilang dalawa ito. Ang insidente sa eskwelahan ay nag-iwan ng malalim na bakas. Ngunit sa halip na takot, nag-iwan ito ng kakaibang tapang kay Melissa at ng mas malalim na pananagutan kay Eduardo. Sa sumunod na linggo, isang hindi inaasahang kapayapaan ang bumalot sa kanila. Tila nawala na si Victor na parang bula at sa unang pagkakataon, nakahinga sila ng maluwag. Isang gabi sa hindi maipaliwanag na dahilan, nag-aalangan na inimbitahan ni Eduardo sina Melissa at Leo na maghapunan sa labas. Hindi sa isang magarbong restaurant na puno ng mga taong kilala niya, kundi sa isang pribado at tahimik na Italian restaurant na pag-aari ng isang matandang kaibigan. Isang lugar kung saan siya ay si Ed lang, hindi ang kinatatakutang si Eduardo. Pagdating ni na Melissa at Leo, sila ay nasa isang mundo na ibang-iba sa kanilang nakasanayan. Ang malambot na ilaw, ang mahinang tugtog ng violin, ang amoy ng masarap na pagkain, lahat ay bago. Si Leo ay namangha, ang mga mata ay nanlalaki habang tinitingnan ang paligid. Si Melissa naman ay may halong hiya at pasasalamat. "Hindi mo kailangang gawin to, Eduardo," sabi niya habang inaayos ang kanyang simpleng bestida. "Kailangan nating lahat ng normal na gabi," sagot ni Eduardo. At sa unang pagkakataon, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na bihirang makita ng sinuman na nagpabago sa tigas ng kanyang mukha. Sa gitna ng hapunan, isang chessboard ang inilabas ng may-ari ng restaurant, isang regalo para kay Leo. "Nakita kong mahilig kang mag-isip, bata," sabi ng matanda. "Marunong ka ba?" tanong ni Eduardo kay Leo. Umiling ang bata. "Tinuruan po ako ni Papa dati, pero nakalimutan ko na po." Umupo si Eduardo sa tabi ni Leo. Dahan-dahan, sa paraang puno ng pasensya na ikinagulat, maging ni Melissa, itinuro niya sa bata ang bawat piyesa. Ang paw ng knight, ang bishop. Ipinaliwanag niya ang bawat galaw, hindi bilang isang laro lamang, kundi bilang isang aral sa buhay. Ang hari ang pinakamahalaga, pero siya ang pinakamahina, sabi ni Eduardo habang ginagalaw ang king. Kailangan niya ng proteksyon mula sa iba. Ang reyna, siya ang pinakamakapangyarihan,
Kaya niyang pumunta kahit saan. Pero tandaan mo, kahit gaano ka kalakas, isang maling galaw lang maaari kang mawala. Nakikinig ng mabuti si Leo, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa board. Sa bawat turo ni Eduardo, isang koneksyon ang nabubuo. Sa pagitan nila, isang ugnayan ng guro at estudyante, ng isang ama-amahan at isang anak. Mula sa kanyang upuan, pinanood sila ni Melissa. Nakita niya ang isang bahagi ni Eduardo na hindi niya kailanman inakalang umiiral. Ang malamig na negosyante ay nawala. Ang nasa harap niya ay isang lalaking may lungkot sa mga mata, ngunit may kakayahang magpakita ng kabaitan. Nang gabing iyon, nagkwento si Melissa. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang yumaong asawa, isang simpleng construction worker na puno ng pangarap. Ikinuwento niya ang kanilang mga masasayang araw bago ang aksidente na kumuha sa lahat. Sa unang pagkakataon, may isang taong nakinig sa kanya nang walang paghuhusga. Si Eduardo ay tahimik lang na nakinig. Sa kwento ni Melissa, narinig niya ang mga pira-piraso ng kanyang sariling nakaraan, ang pagkawala, ang pangungulila, ang bigat ng pagpapatuloy. Pag-uwi nila sa Serenity Towers, may isang sorpresa na naghihintay sa kanila sa labas ng kanilang pinto. Isang malaking kahon na naglalaman ng isang komplikadong Lego set, isang model ng isang skyscraper para kay Leo. Sa tabi nito, isang simpleng palumpon ng puting rosas para kay Melissa, walang card, walang pangalan. Kanino galing to? Nagtatakang tanong ni Melissa. Tumingin siya kay Eduardo, ngunit umiling lang ito. Hindi galing sa akin, sabi niya, kahit na ang totoo ito ay ideya ni Eileen na tahimik niyang sinang-ayunan. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng pag-aalaga na hindi niya kayang sabihin ng harapan. Sa loob ng kanyang sasakyan, habang pauwi, naramdaman ni Eduardo ang isang kakaibang gaan. Ang gabing iyon ay isang paalala ng isang buhay na matagal na niyang kinalimutan, isang buhay na may simpleng kasiyahan, may tawanan, may koneksyon. Ngunit ang kapayapaan ay marupok. Pagdating niya sa kanyang penthouse, isang text message ang naghihintay sa kanya. Isang hindi pamilyar na numero. Ang mensahe ay maikli, ngunit puno ng banta. Narinig ko na abala ka raw sa isang byuda. Mag-ingat ka, Eduardo. Ang mga kahinaan ay madaling samantalahin. Agad na naging yelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Hindi niya kilala ang numero, ngunit kilala niya ang tono. Ito ay hindi galing kay Victor. Masyadong Pino, masyadong kalkulado. Galing ito sa isang taong nasa kanyang mundo, ang mundo ng kapangyarihan at mga pating. Tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad na tila mga bituin sa lupa. Ang gabi ng kapayapaan ay tapos na. Ang kalaban ay hindi lamang si Victor. Mayroon pa siyang ibang kaaway na nagmamasid mula sa dilim. At ngayon, natagpuan na nito ang kanyang kahinaan. Kinabukasan, sumabog ang bomba. Hindi ito isang literal na pagsabog, kundi isang bagay na mas mapanira sa mundo ni Eduardo. Isang artikulo sa isang sikat na online gossip blog. Ang pamagat ay malaki at mapanukso. Ang sikretong buhay ni Eduardo the Flattener Cruz, isang biyuda at ang kanyang anak. Sa ilalim nito, isang serye ng mga litratong kuha mula sa malayo. Ang isa ay nagpapakita sa kanya na bumababa sa kanyang kotse sa harap ng paaralan ni Leo. Ang isa pa ay kuha sa labas ng Italian restaurant kung saan nakangiti si Leo habang kausap siya. Ang pinakamasakit ay isang larawan nilang tatlo na papasok sa lobby ng Serenity Towers na may caption na nagpapahiwatig ng isang lihim na relasyon. Ang artikulo ay puno ng mga pahiwatig nagtatanong kung ang walang pusong tycoon ba ay lumambot na o kung ito ay isa lamang sa kanyang mga laro. Hindi kailangang maging isang henyo si Eduardo para malaman kung sino ang nasa likod nito. Ito ay gawa ng isang taong may pera, may koneksyon sa media, at may dahilan para sirain siya. Ang banta mula sa text message ay hindi lang pala isang babala, ito ang unang putok ng kanyon. Ang pangalan ni Gregorio
Ang kanyang matagal ng karibal sa negosyo ang unang pumasok sa kanyang isipan. Sa loob ng ilang oras ang epekto ay naramdaman na. Ang stock price ng kanyang kumpanya ay bumaba ng bahagya, isang senyales ng pag-aalala mula sa mga investor. Ang telepono ni Eileen ay walang tigil sa pag-ring mula sa mga miyembro ng board na humihingi ng paliwanag. Ngunit ang pinakamatinding pagsabog ay naganap hindi sa boardroom kundi sa mismong opisina ni Eduardo. Bumukas ang pinto nang walang katok. Si Consuelo, ang kanyang ina, ay pumasok na parang isang bagyo. Ang kanyang muka ay isang maskara ng galit at pagkasuklam. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tablet na nagpapakita ng artikulo. Ano ang kahulugan nito, Eduardo? Tanong niya, ang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Inihagis niya ang tablet sa ibabaw ng kanyang mamahaling lamesa. Maisa lang itong basura. Basura, putol ni Consuelo. Nakikita ng buong mundo ang pangalan ng pamilya natin na kinakaladkad sa putik kasama ng isang babaeng hindi natin kilala. Pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo natin para sa pangalang yan, ito ang gagawin mo. Makikipaglaro ka sa isang byuda na may anak. Hindi ako nakikipaglaro. Sagot ni Eduardo, tumatayo ang kanyang boses ay tumaas sa unang pagkakataon. Tinutulungan ko sila. Tumawa ng mapait si Consuelo, isang tawang puno ng pangungutya. Tumutulong. O binabayaran mo ang kasalanan mo. Akala mo ba, sa pag-aalaga mo sa ibang bata, mabubura ang pagkamatay ni Lia? Akala mo ba, mapapalitan mo siya? Ang mga salita ay tumama kay Eduardo na parang mga suntok. Wala itong kinalaman kay Lia. Laging may kinalaman sa kanya. Sigaw ni Consuelo, ang mga luha ng galit ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Dinudungisan mo ang alaala niya sa pakikipag-ugnayan mo sa isang babaeng hindi mo kauri. Ipinagpalit mo ang pamilya mo para sa kanila. Sa sandaling iyon, isang bagay ang naputol sa loob ni Eduardo. Ang lahat ng taon ng paninisi ng pagtitiis sa malamig na pakikitungo ng kanyang ina ay biglang umabot sa hangganan. Ngunit sa halip na sumigaw pabalik, isang nakakagulat na kalma ang bumalot sa kanya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Tama ka, ma. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng bakal. May kinalaman nga ito kay Lia. Nagulat si Consuelo sa biglaang pag-amin. Dahil nangako ako sa kanya, pagpapatuloy ni Eduardo. Nangako ako na poprotektahan ko ang mga mahihina. Isang pangakong matagal kong kinalimutan. Dahil naging abala ako sa pagiging katulad ng gusto ninyo, isang taong walang puso na ang tanging iniisip ay pera at kapangyarihan. Humakbang siya palapit. Sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon, ginagawa ko ang isang bagay na tama. Ginagawa ko ang isang bagay na alam kong ipagmamalaki niya. Kaya't kung sa tingin mo ay dinudungisan ko ang alaala niya, nagkakamali ka. Ngayon ko palang talaga binibigyan ng hustisya ang alaala niya. Tinutupad ko na ang pangako ko. Nakatulala si Consuelo. Walang salita na lumabas sa kanyang bibig. Sa unang pagkakataon, sinagot siya ng kanyang anak hindi ng galit, kundi ng isang katotohanang masakit pakinggan. Umiling siya at walang imik na tumalikod at lumabas ng opisina. Ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa sa sigawan. Sa Serenity Towers, nabasa na rin ni Melissa ang artikulo. Ang kahihiyan at pagkakasala ay bumalot sa kanya. Dahil sa kanya nasisira ang reputasyon ng taong tumulong sa kanila. Dahil sa kanila, inaatake ito. Nang gabing iyon, nang dumating si Eduardo para bisitahin sila, isang desisyon na ang nabuo sa isip ni Melissa. Eduardo, hindi na ito tama. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Sobra na ang naitulong mo, pero hindi namin pwedeng sirain ang buhay mo. Aalis na kami ni Leo. Babalik na lang kami sa probinsya. Doon hindi kami makakagulo sa'yo. Hindi. Mabilis na sagot ni Eduardo.
Ang pag-alis nyo ang gusto nilang mangyari. Kapag umalis kayo, sila ang mananalo. Pero ang reputasyon ko ay nabili ng pera at takot putol ni Eduardo. Ito ang unang pagkakataon na may ginagawa akong bagay na may tunay na halaga. Hindi ko kayo iiwan. Ngunit ang desisyon ni Melissa ay buo na. Ang pagkakasala ay masyadong mabigat. Salamat sa lahat, Eduardo. Pero ito ang tama. Kinabukasan paggising ni Eduardo, isang mensahe mula kay Eileen ang naghihintay sa kanya. Sir, umalis na po sila. Iniwan nila ang susi sa front desk. Wala na sila sa unit. Ang balita ng pag-alis ni na Melissa at Leo ay parang isang suntok sa sikmura ni Eduardo. Isang pamilyar na pakiramdam ng pagkawala. Ang muling gumapang sa kanya isang pakiramdam na hindi na niya naramdaman mula noong araw na mawala si Leah. Isinantabi niya ang lahat ng kanyang pulong. Isang bagay lang ang nasa isip niya, hanapin sila. Eileen, alamin mo lahat ng biyahe ng bus at barko papunta sa mga probinsya. Pangalan, Melissa Peterson, Leo Peterson. Suriin mo ang lahat ng CCTV footage sa lobby at sa labas ng Serenity Towers. Gusto kong malaman kung saan sila nagpunta. Utos niya sa telepono. Ang kanyang boses ay naglalaman ng kagyat na pangangailangan na bihira niyang ipakita. 1 oras, 2 oras, bawat minuto na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Nagmaneho siya paikot-ikot sa lungsod, iniisip kung saan sila maaaring magpunta. Saan pupunta ang isang ina na walang pera at may isang anak na itinatago. Habang nasa gitna siya ng kanyang paghahanap, isang tawag mula kay Eileen ang nagpatigil sa kanyang mundo. Ang boses ni Eileen ay nanginginig. Sir, may masama po akong balita, sabi nito. Ayon sa aking source, ibinenta ni Victor De Leon ang lahat ng kanyang ari-arian. 2 araw na ang nakalipas. Ang maliit na lupa na minana niya ang kanyang lumang kotse. Lahat. Pagkatapos naglaho na siya, walang nakakaalam kung nasaan siya. Isang malamig na agos ng takot ang bumalot kay Eduardo. Ang 2 pangyayari, ang pag-alis ni na Melissa at ang pagkawala ni Victor, ay hindi maaaring maging isang nagkataon lamang. Ang 1 taong nagbebenta ng lahat ng kanyang ari-arian ay may 2 posibleng dahilan. Tatakas na siya o may gagawin siyang isang bagay na desperado. Ang bahay bulong ni Eduardo sa sarili. Ang lumang bahay. Iyon ang tanging lugar na may koneksyon sa kanilang lahat. Agad niyang pinaandar ang kanyang sasakyan. Ang mga gulong ay umigik sa semento, patungo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pagdating niya sa pamilyar na kalye, isang nakakakilabot na tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang pinto ng lumang bahay ni Melissa ay nakabukas ng maluwag. Hindi ito nakasara, hindi nakaawang kundi nakabukas na, parang may pumasok o lumabas ng nagmamadali. Bumaba siya ng sasakyan at tumakbo papasok. Melissa, Leo. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa walang laman na bahay. Ang sala ay mas magulo pa kaysa dati. Ang ilang natitirang gamit ay nakatumba, ang mga drawer ay nakabukas, ang mga laman ay nakakalat sa sahig. Tila may hinahanap o tila nagkaroon ng isang matinding pag-aagawan. Naglakad si Eduardo. Sa loob, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat detalye. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa maliit na kwarto ni Leo. Ang kama ay hindi naayos. Ang ilang mga laruan ay nakakalat. At sa sahig, malapit sa kama, may isang bagay na kumislap. Yumuko siya at pinulot ito. Isang pira-pirasong papel punit mula sa isang notebook. Ang sulat ni kamay ay sulat ng isang bata, magulo at tila isinulat ng nagmamadali. Isang pangungusap lamang ang nakasulat. Sabi ni Tito Victor, dadalhin niya ako kay Papa. Napahigpit ang hawak ni Eduardo. Sa papel, ang kanyang mga daliri ay halos makayupi dito. Ang kahulugan ng mga salita
ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Hindi umalis sina Melissa, hindi sila tumaaka. Si Victor, kinidnap niya si Leo. Ginamit niya ang alaala ng yumaong ama ng bata para linlangin ito. Isang bagyo ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman ang bumalot sa kanya. Mas matindi pa ito sa galit na naramdaman niya noong araw ng aksidente ni Leah. Ito ay isang dalisay at nakamamatay na galito. Ito ay ang galit ng isang tagapagtanggol na ang pinoprotektahan ay nasa panganib. Habang nakatayo siya doon sa gitna ng katahimikan ng sirang bahay, ang kanyang telepono ay nagring. Isang hindi pamilyar na numero. Alam na niya kung sino ito. Sinagot niya ang tawag, ang kanyang kamay ay nanginginig hindi sa takot kundi sa galit. Nahanap mo na ba ang sulat ko? Tanong ng boses sa kabiglang linya. Si Victor, ngunit ang kanyang boses ay hindi na nagyayabang. Ito ay boses ng isang taong nasukol, isang taong walang ng pagpipilian. Hindi nagsalita si Eduardo. Huwag kang mag-alala, ligtas ang bata. Sa ngayon, pagpapatuloy ni Victor, pero nakasalalay sa'yo kung mananatili siyang ligtas. Anong kailangan mo? Tanong ni Eduardo, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon, itinatago ang bagyo sa kanyang kalooban. 5 milyong piso, cash, at isang ligtas na daan palabas ng bansa. Alam kong kaya mong ibigay iyan. Ikaw na ang bahala kung paano. Pero may mga kondisyon ako. Sabihin mo, sabi ni Eduardo. Gusto mong makitang buhay ang batang ito. Sabi ni Victor, ang kanyang boses ay may bahid ng desperasyon. Pumunta ka sa abandonadong construction site sa may Marilao. Alam mo kung saan yon. Mag-isa ka. Walang pulis. Walang kasama. Kapag may nakita akong kahit isang anino ng pulis, hindi mo na makikita ang bata. Bago pa man makasagot si Eduardo, pinutol na ni Victor ang tawag. Nakatayo si Eduardo, ang telepono ay nasa kanyang kamay pa rin. Ang abandonadong construction site sa Marilao. Isang lugar na alam niya. Isang lugar na isinumpa niya na hindi na niya babalikan. Iyon ang lugar kung saan namatay si Leah. Ang biyahe papuntang Marilao ay isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ni Eduardo ay naglalapit sa kanya hindi lang kay Leo, kundi pati na rin sa pinakamasakit na alaala ng kanyang buhay. Ang abandonadong construction site ay isang monumento ng kanyang pinakamalaking kabiguan, isang proyektong hindi natapos, isang pangakong napako, isang buhay na nawala. Pagdating niya ang tanawin ay isang larawan mula sa isang bangungot. Mga kalansay ng bakal na kinakalawang mga bunton ng graba at buhangin na tinubuan na ng mga ligaw na damo at ang hindi pa tapos na gusali na nakatayo na parang isang higanteng puntod sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang hangin ay malamig at may dalang alikabok. Walang pulis, walang backup. Tinupad niya ang kondisyon ni Victor, ngunit hindi siya pumaroon ng walang plano. Bago siya umalis, isang maikling tawag lang ang ginawa niya kay Eileen. I-trace mo ang lokasyon ng telepono ko. Bigyan mo ako ng 1 oras. Kapag hindi ako tumawag pabalik, alam mo na ang gagawin mo. Ito ay isang sugal, ngunit isang sugal na kailangan niyang gawin. Naglakad si Eduardo papasok sa bakuran, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa mga nagkalat na bato, ang tanging ingay sa nakakabinging katahimikan. Victor, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Isang ilaw ng flashlight ang bumukas mula sa 2 palapag nang hindi pa tapos na gusali. Umakyat ka, Cruz, at dahan-dahan lang, sigaw ni Victor mula sa itaas. Sinimulan ni Eduardo ang pag-akyat sa isang pansamantalang hagdanan na gawa sa bakal. Bawat hakbang ay maingat. Ang amoy ng lumang semento at kalawang ay nagpaalala sa kanya ng araw ng aksidente. Ang lugar na ito, dito niya huling nakitang nangumiti si Leah. Pagdating niya sa 2 palapag, isang malawak at bukas na sahig
na walang mga pader ang sumalubong sa kanya. Sa gitna nakatayo si Victor. Sa isang kamay, hawak niya ang isang flashlight na nakatutok sa mukha ni Eduardo. Sa kabilang kamay, mahigpit niyang hawak ang balikat ni Leo na nakatayo sa mismong gilid ng palapag. Isang maling galaw lang at mahuhulog ang bata sa kadiliman sa ibaba. Ang pera, tanong ni Victor, ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa pinaghalong takot at desperasyon. Itinaas ni Eduardo ang isang itim na duffel bag. Nandito, pero ibigay mo muna sa akin ang bata. Tumawa si Victor, isang tawang basag at puno ng kaba. Akala mo ganun lang kadali. Hindi ako tanga, Cruz. Iitsa mo ang bag dito. Pagkatapos kapag nakalayo na ako, iiwan ko ang bata. Wala tayong usapan na ganyan. Maring sabi ni Eduardo, humakbang siya palapit. Ang bata muna. Huwag kang lalapit. Sigaw ni Victor at marahas niyang hinila si Leo palapit sa gilid. Napapikit ang bata sa takot. Isang hakbang mo pa itutulak ko siya. Huminto si Eduardo. Tumingin siya kay Leo. Ang mukha ng bata ay puno ng luha, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Eduardo ang isang kislap ng tiwala. Isang tiwala na nagsasabing, alam kong ililigtas mo ako. Ang tiwalang yon ang nagbigay ng kalinawan sa isip ni Eduardo. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa negosasyon. Ito ay tungkol sa pagtupad ng isang pangako sa pagkakataong ito sa tamang paraan. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Sigaw ni Victor, ang kanyang pag-iisip ay nagiging mas magulo. Tahimik na sana ang buhay namin, pero dumating ka. Ipinakita mo sa kanila ang isang buhay na hindi para sa kanila. Inagaw mo ang pamilya ko. Hindi mo sila pamilya. Kalmadong sagot ni Eduardo. Sinusubukan niyang panatilihin ang atensyon ni Victor sa kanya palayo sa bata. Ginamit mo lang sila. Ginamit mo ang bata para pagtakpan ang mga kasalanan mo. Tiningnan mo sila hindi bilang pamilya, kundi bilang isang investment na maaari mong ibenta. Manahimik ka. Bakit, Victor? Dahil totoo. Pagpapatuloy ni Eduardo, ang kanyang boses ay parang isang patalim na dahan-dahang tumatarak sa katinuan ni Victor. Isang duwag. Iyan ka. Nananakit ng babae at bata dahil yun lang ang kaya mo. Tumatakbo sa mga problema mo. At ngayon, ginagamit mo na naman ang isang bata para iligtas ang sarili mo. Ang mga salita ay tumama. Nakita ni Eduardo ang pagbabago sa mukha ni Victor. Ang desperasyon ay napalitan ng purong galit. Iyon ang kanyang hinihintay. Sa isang sigaw ng galit, binitawan ni Victor ang pagkakahawak kay Leo at sumugod kay Eduardo. Papatayin kita. Ito na ang pagkakataon. Ngunit hindi inaasahan ni Eduardo ang sunod na nangyari. Sa halip na umatras si Leo sa isang iglap ng hindi kapani-paniwalang katapangan, ay kumapit sa binti ni Victor, sinusubukang patigilin ito. Huwag mong saktan si Tito Eduardo. Sigaw ng bata. Ang maliit na pagkilos na yon ay nagbigay kay Eduardo ng sapat na segundo. Nang akmang sasapakin siya ni Victor, umilag si Eduardo. Ang kanyang galaw ay hindi na ang kalkuladong kilos ng isang negosyante, kundi ang mabangis na kilos ng isang tagapagtanggol. Hinawakan niya ang braso ni Victor, ipinilipit ito sa kanyang likuran at itinulak siya pasulong. Isang malakas na dagok. Sinuntok ni Eduardo si Victor sa sikmura. Napaluhod si Victor na uubo at nahihirapang huminga. Hindi pa tapos si Eduardo. Hinawakan niya ito sa kwelyo at isinandal ng malakas sa isang sementadong haligi. Ito ang para sa paggamit mo sa isang bata. Sabi ni Eduardo, ang bawat salita ay may diin at isa pang malakas na suntok ang tumama sa panga ni Victor. Nawalan ng malay si Victor at bumagsak sa sahig. Hindi siya pinansin ni Eduardo. Agad siyang tumakbo papunta kay Leo na nakaupo sa sahig nanginginig ngunit buo ang loob. Lumuhod si Eduardo
at niyakap ng mahigpit ang bata. Isang yakap na puno ng ginhawa ng pasasalamat at ng paghingi ng tawad para sa panganib na dinanas nito. Okay ka lang, Leo. Ligtas ka na. Bulong niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Tapos na. Sa sandaling iyon ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa di kalayuan papalapit at papalakas. Tinupad ni Eileen ang kanyang utos. Habang yakap-yakap niya si Leo, tumingala si Eduardo sa kalangitan. Sa madilim at walang bituing langit sa ibabaw ng lugar ng trahedya, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Sa wakas pagkatapos ng 25 taon sa parehong lugar kung saan nabigo niyang iligtas ang kanyang kapatid, nagawa niyang iligtas ang isang bata. Kasabay ng pagdating ng mga pulis, isa pang sasakyan ang huminto ng mabilis. Mula dito, bumaba si Melissa, ang mukha ay basang-basa sa luha. Leo. Sigaw niya. Nang makita ng bata ang kanyang ina, kumawala ito sa yakap ni Eduardo at tumakbo. Nagyakapan ang mag-ina sa gitna ng kaguluhan, isang larawan ng pag-asa sa gitna ng wasak na lugar. Lumapit si Melissa, hawak-hawak si Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Salamat, Eduardo. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Salamat. Tumingin si Eduardo sa mag-ina. Pagkatapos tumingin siya sa gusaling hindi natapos sa mga anino ng nakaraan. At sa unang pagkakataon ang mga anino ay hindi na nagdulot ng sakit. Habang isinasakay ng mga pulis ang walang malay na si Victor, tumalikod si Eduardo at inakay ang mag-ina palayo sa lugar na yon, palayo sa bangungot at patungo sa isang bagong simula. 6 na buwan ang lumipas. Ang alikabok mula sa mga pangyayari sa abandonadong construction site ay matagal nang humupa, ngunit ang mga pagbabagong idinulot nito ay nanatili at namulaklak. Si Victor De Leon ay nasa bilangguan, hinatulan sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Ang pagbagsak niya ay naging mabilis at tiyak. Sa tulong ng mga abogado ni Eduardo, lahat ng kanyang mga krimen kasama na ang pagtatangkang ibenta ang pekeng titulo ng lupa ni Melissa ay nabunyag. Ang kumpanya ni Gregorio, ang karibal ni Eduardo, ay dumanas ng malaking dagok. Nang kumalat ang balita na posibleng may kinalaman ito sa pag-atake sa reputasyon ni Eduardo, bumagsak ang tiwala ng mga investor. Ginamit ni Eduardo ang pagkakataong yon hindi para durugin ang kumpanya, kundi para mag-alok ng isang friendly takeover. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, isinalba niya ang mga trabaho ng libu-libong empleyado, isang kilos na ikinagulat ng buong business community. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi makikita sa mga headline ng balita o sa stock market, kundi sa isang tahimik at maaliwalas na bahay na may hardin sa isang ligtas na subdibisyon. Doon nakatira sina Melissa at Leo. Ang bahay ay hindi isang marangyang mansyon, kundi isang tahanang puno ng init at tawanan. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga drawing ni Leo. Sa hardin nagtanim si Melissa ng mga bulaklak, ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aalaga ng bagong buhay. Si Eduardo ay palaging naroon tuwing katapusan ng linggo. Hindi na siya ang malayong tagapagtanggol, kundi isang mahalagang bahagi ng kanilang maliit na pamilya. Tinuturuan niya si Leo na magbisikleta. Tinutulungan niya ito sa kanyang mga aralin sa matematika. Madalas, nakaupo lang sila sa beranda naglalaro ng chess habang si Melissa ay naghahanda ng merienda. Ang maninikwas ay nagbago. Sa halip na magpatayo ng mga nagtataasang gusali na sumisira sa mga lumang komunidad, ang kanyang foundation, ang Alab ng Pag-asa, ay nagsimulang mamuhunan sa mga proyektong pabahay para sa mga mahihirap. Natuklasan niyang may mas malaking kasiyahan sa pagtatayo ng mga tahanan kaysa sa pagtatayo ng mga tore. Isang linggo ng hapon, habang naglalaro ng chess sina Eduardo at Leo sa hardin, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng bahay. Mula dito, bumaba si Consuelo. Natigilan si Eduardo. Mula noong huli nilang pagtatalo sa opisina, hindi na sila nag-usap.
Naglakad si Consuelo papasok ng gate. Ang kanyang dating matigas at mapanghusgang anyo ay napalitan ng isang bagay na mas malambot, marahil ay pag-aalinlangan. Dala-dala niya ang isang maliit na paper bag. "Ma," sabi ni Eduardo tumatayo. Hindi siya sinagot ni Consuelo. Ang kanyang mga mata ay napunta kay Leo na nagtatakang nakatingin sa kanya. "Para sa'yo," sabi ni Consuelo, iniabot ang paper bag sa bata. Binuksan ito ni Leo. Sa loob isang aklat ng mga kwentong pambata na may magagandang larawan. "Salamat po," mahinang sabi ni Leo, pagkatapos bumaling si Consuelo kay Eduardo. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng lungkot at pagsisisi. "Ang iyong ama, ganito rin siya sa'yo noon. Mahilig ka ring magbasa." Ito ang unang pagkakataon na binanggit niya ang isang masayang alaala mula sa kanilang nakaraan sa loob ng maraming taon. Tumigil siya, tila naghahanap ng tamang mga salita. "Ang ginawa mo para sa bata, si Lia, magiging sobrang ipagmamalaki ka niya." Ang mga salitang iyon na matagal nang hinintay ni Eduardo ay parang isang malakas na agos na humugas sa lahat ng sakit at sisi sa pagitan nilang mag-ina. Walang yakap na naganap, walang dramatikong pag-iyak, tanging isang tahimik na pag-unawa, isang pagtanggap na ang pagpapatawad ay posible. Tumangulang si Eduardo. Iyon ay sapat na. Bago umalis si Consuelo, tinanong siya ni Melissa kung gusto niyang uminom ng tsaa. Sa ikinagulat ng lahat, pumayag siya. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, umupo silang apat sa hapagkainan ng ina na natutong magpatawad ang anak, na natutong tuparin ang isang pangako, ang babaeng natutong lumaban, at ang batang naging dahilan ng lahat. Nang paalis na si Eduardo, pinirmahan niya ang ilang mga papeles na dala ng kanyang abogado. Ito ay ang formal na pag-ampon niya kay Leo bilang kanyang legal na tagapag-alaga. Hindi para palitan ang ama nito, kundi para siguraduhin na ang kinabukasan ng bata ay protektado at puno ng mga oportunidad. "Salamat, Eduardo, sa lahat," sabi ni Melissa sa may pintuan. "Ako ang dapat magpasalamat," sagot ni Eduardo. At sa pagkakataong ito, ang nangiti sa kanyang mga labi ay totoo at walang bigat. "Ibinalik niyo sa akin ang isang bagay na akala ko ay tuluyan nang nawala." Habang nagmamaneho siya pauwi, ang kanyang puso ay magaan. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang ibang tao, hindi ang malupit na tycoon, hindi ang anak na may kasalanan, hindi ang kapatid na bigo. Nakita niya si Eduardo, isang tao na sa wakas ay natagpuan ang kanyang kapayapaan, hindi sa tuktok ng isang gusali, kundi sa loob ng isang tahanan. Ang isang mensaheng ipinadala sa kawalan ay hindi lamang nagligtas ng isang pamilya. Iniligtas din nito ang isang kaluluwang matagal nang nawawala, na nagpapatunay na kung minsan ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa pinakamaliit na sigaw ng tulong. Ang hardin ay puno ng halakhak. Ang araw ng linggo ay perpekto. Maaliwalas ang langit at isang banayad na hangin ang yumayakap sa kanilang tatlo. Si Eduardo na nakalilis ang manggas ng kanyang puting polo ay naguhukay ng maliit na butas sa lupa. Si Leo na may suot na sombrero ay maingat na hawak ang isang maliit na puno ng mangga. Si Melissa naman na may ngiti sa kanyang mga labi ay naghahanda ng pandilig. "Dahan-dahan, champ," sabi ni Eduardo kay Leo. "Kailangan nating siguraduhin na komportable siya sa bago niyang tahanan." Itinanim nila ang puno. Isang simbolo, isang pangarap ng mga ugat na kakapit ng malalim ng mga sangang lalago at mamumunga sa hinaharap. Habang dinidiligan ni Melissa ang puno, isang anino ang tumabon sa kanilang kasiyahan. Isang lalaking nakasuot ng pormal na barong ang nakatayo sa kanilang gate. May hawak na isang malaking brown na sobre. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Melissa Peterson,
Tanong ng lalaki. Nagkatinginan sina Eduardo at Melissa. Ang saya ay biglang napalitan ng kaba. Ako nga po ang sagot ni Melissa lumalapit. Pinadala po ito para sa inyo mula sa family court. Sabi ng lalaki iniabot ang sobre. Ang mga salitang family court ay umalingaw-ngaw sa hangin na parang isang kulog sa isang maaliwalas na araw. Nanginginig ang mga kamay ni Melissa habang kinukuha ang sobre. Ang papel ay tila napakabigat naglalaman ng isang panganib na hindi pa nila nakikita. Nang makaalis ang lalaki, binuksan ni Melissa ang sobre. Si Eduardo ay nasa tabi niya, ang kanyang kamay ay nakahawak sa balikat ni Melissa para suportahan na ito. Sa loob mga makakapal na dokumento, ngunit ang mga unang salita sa pinakaunang pahina ang bumaon na parang patalim sa kanilang mga puso. Petition for custody. Ang pangalan ng mga nagpetisyon, Ricardo at Pilar Santos. Sino sila? Tanong ni Eduardo, kahit na mayroon na siyang masamang kutob. Ang mga biyenan ko? Bulong ni Melissa, ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga magulang ni Robert, pero hindi nila kami pinansin mula nang mamatay siya. Ni hindi man lang nila binisita si Leo. Bakit ngayon? Binasa nila ang mga nilalaman. Ang bawat salita ay isang atake, isang lason na maingat na inihanda. Inilalarawan ng petisyon si Melissa bilang isang unstable single mother na walang permanenteng trabaho at nakadepende sa tulong ng iba. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang mga talata tungkol kay Eduardo. Ang bata ay kasalukuyang naninirahan sa isang kapaligirang hindi malusog at potensyal na mapanganib sa ilalim ng impluwensya ni G. Eduardo Cruz, isang kilalang tao sa negosyo na may marahas at kontrobersyal na nakaraan. Ang kanyang reputasyon bilang The Flattener ay nagpapakita ng isang pagkataong hindi angkop na maging isang modelo para sa isang batang nasa murang edad. Ang bawat parirala ay isang sampal. Ang bawat alegasyon ay isang baluktot na bersyon ng katotohanan na ginagamit ang nakaraan ni Eduardo laban sa kanila. Ito ay isang masamang biro. Sabi ni Melissa, ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisngi. Ngunit alam ni Eduardo na hindi ito biro. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. At agad niyang naramdaman kung sino ang general sa likod ng laban na ito. Eileen, sabi niya sa telepono. Makalipas ang ilang minuto, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Alamin mo kung sino ang law firm na kumakatawan kina Ricardo at Pilar Santos. Alamin mo kung sino ang nagbabayad sa kanila. Gusto kong malaman ang lahat. Ngayon din. Hindi nagtagal dumating ang sagot. Ang law firm ay isa sa pinakamahal at pinakakilala sa bansa. Isang firm na hindi kayang bayaran ng mga Santos ng mag-isa. At nang suriin ni Eileen ang mga financial records, natagpuan niya ang koneksyon, isang malaking donasyon ang ginawa sa law firm ilang linggo na ang nakalipas mula sa isang foundation na ang nag-iisang benefactor ay isang holding company na pag-aari ni Gregorio. Gregorio! Sabi ni Eduardo, ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Hindi nito kayang labanan siya sa negosyo, kaya't ginagamit nito ang pinakamasakit na paraan para gumanti. Tinatarget nito hindi ang kanyang imperyo, kundi ang kanyang puso. Kinabukasan, isang pulong ang naganap. Si Eduardo, kasama ang kanyang sariling abogado, ay nakipagkita sa abogado ng pamilya Santos, isang matandang lalaki na may mapanuyang ngiti na nagngangalang Attorney De Castro. Ang pulong ay maikli at puno ng tensyon. Ginoong Cruz, sabi ni Attorney De Castro pagkatapos ng mga formalidad, ang aking mga kliyente ay may iisang layunin lamang, ang kapakanan ng kanilang apo. Naniniwala sila na maibibigay nila kay Leo ang isang buhay na mas matatag, mas marangya, at higit sa lahat, mas kagalang-galang.
Ang kagalang-galang ba ay nangangahulugang ilalayo nila ang isang bata mula sa kanyang ina. Tanong ni Eduardo, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may panganib. Ngumiti si De Castro. Ang pagiging ina ay hindi lamang tungkol sa dugo, Ginoong Cruz. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pinakamahusay na kinabukasan. At aminin na natin, ang iyong pangalan ay hindi eksaktong kumakatawan sa isang magandang kinabukasan. Maaari mong bilhin ang lahat, pero hindi mo mabibili ang isang malinis na reputasyon. Iyon ang deklarasyon. Ang laban ay hindi tungkol kay Melissa o sa pera. Ang laban ay tungkol sa pangalan ni Eduardo. Nang gabing iyon, bumalik si Eduardo sa bahay. Naabutan niya si Melissa sa sala, nakaupo sa dilim tahimik na umiiyak. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang lumang album ng mga litrato. Sa ibabaw ang larawan ng kanyang kasal, siya at si Robert, masaya at puno ng mga pangarap. Kasalanan ko to, bulong ni Melissa. Dahil sa akin nadadamay ka. Dahil sa akin, maaaring mawala ang anak ko. Umupo si Eduardo sa tabi niya. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Hindi mariin niyang sabi. Hindi ito kasalanan mo. Ito ay kasalanan ko. Dahil sa nakaraan ko. Pero hindi ko hahayaan na ang nakaraan ko ang sisira sa kinabukasan ninyo. Tumingin si Melissa sa kanya, ang mga mata ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Paano tayo lalaban? Eduardo, sila ay mayaman, makapangyarihan at ginagamit nila ang nakaraan mo laban sa atin. Paano? Sa unang pagkakataon, si Eduardo, ang taong laging may sagot sa lahat, ay walang maibigay na madaling solusyon. Alam niya na ang dating siya si The Flattener ay dudurugin ang mga Santos gamit ang pera at blackmail, ngunit hindi na siya ang taong iyon. Ang paggamit ng gayong mga pamamaraan ay magpapatunay lamang sa kanilang mga akusasyon. Nahaharap siya sa isang laban na hindi maaaring daanin sa dahas o pera. Isa itong laban para sa puso at kaluluwa. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng kanilang tahanan, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang pagbabago. Ang pagiging isang mabuting tao ay mas mahirap pala kaysa sa pagiging isang halimaw. Ang unang putok ay hindi nagmula sa korte, kundi mula sa nakakasilaw na liwanag ng mga screen ng telepono. Kinaumagahan pumutok ang balita. Ang mga gossip blog at tabloid websites ay nagpiesta sa kwento na malinaw na ipinakalat ni Gregorio para lalong sirain ang kanilang imahe. Eskandalo. Ang lihim na pamilya ng tycoon na si Eduardo Cruz mauuwi sa korte. Kawawang bata, naipit sa giyera ng pera at kapangyarihan. Ang mga artikulo ay puno ng mga baluktot na katotohanan. Ipininta nila si Melissa bilang isang oportunistang ina na ginagamit ang anak para makakuha ng pera mula sa isang bilyonaryo. Ipininta nila si Eduardo bilang isang makapangyarihang lalaki na kinukuha ang lahat ng gusto niya. At ipininta nila ang pamilya Santos bilang mga kaawa-awang lolo at lola na nais lamang iligtas ang kanilang apo. Ang epekto ay mabilis at malupit. Kinabukasan paghahatid ni Melissa kay Leo sa eskwelahan, naramdaman niya agad ito. Ang mga dating ngiti ng ibang mga ina ay napalitan ng mga mapanuring tingin. Ang mga dating pagbati ay naging mahihinang bulungan sa kanyang likuran. Nakita niya kung paano marahang hinila ng isang ina ang anak nito palayo nang papalapit si Leo. Bawat tingin ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi para sa kanya, kundi para kay Leo. Nagsimula siyang mag-alinlangan sa kanyang sarili. Tama ba ang ginawa niya? Ang pagtanggap ba niya sa tulong ni Eduardo ay nagdulot lamang ng mas malaking kapahamakan sa kanyang anak? Ang bigat ng kahihiyan at pagdududa ay halos magpabuwal sa kanya. Samantala, sa kanyang penthouse, binabasa ni Consuelo ang mga parehong artikulo. Ngunit sa halip na galit kay Melissa,
Isang ibang uri ng apoy ang nag-alab sa loob niya. Galit para sa sistema, para sa mga taong mapanghusga, at para sa kaaway na gumagamit ng ganitong klaseng maruming taktika. Dumating siya sa opisina ni Eduardo, hindi na parang isang bagyo, kundi parang isang general na may plano ng digmaan. Gregorio, sabi niya, walang paligoy-ligoy, at ang pamilya Santos. Tumingin si Eduardo sa kanyang ina, nagulat sa tono nito. Kilala ko ang mga tulad nila, Eduardo. Pagpapatuloy ni Consuelo ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Nabibilang sila sa lumang yaman. Ang tingin nila sa mga taong tulad natin na nagsimula sa wala ay mga bagong yaman na walang pinag-aralan. Hindi sila masamang tao, Eduardo. Mas masahol pa roon. Mapagmataas sila. At iyon ang kanilang kahinaan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Eduardo ang kanyang ina, hindi bilang isang kritiko, kundi bilang isang strategist, isang kakampi. Ang laban na ito ay hindi mapapanalunan sa loob ng korte lamang, sabi ni Consuelo. Kailangan nating labanan sila sa kanilang sariling teritoryo. At ginawa nga niya iyon. Makalipas ang ilang araw, nag-organisa si Consuelo ng isang merienda sa isang 5-star hotel. Inimbitahan niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan mula sa alta sosyedad, mga babaeng ang asawa, ay mga CEO, senador at hukom. At syempre ang panauhing pandangal na hindi makakatanggi sa paanyaya, si Pilar Santos. Ang kapaligiran ay puno ng mamahaling pabango at pekeng ng ngiti. Si Pilar ay nakaupo na parang isang reyna, tinatanggap ang simpatya ng marami. Sa tamang pagkakataon, tumayo si Consuelo hindi para magbigay ng isang talumpati, kundi para magbahagi ng isang kwento. Mga kaibigan, simula niya ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng emosyon. Marami sa inyo ang nakabasa na siguro ng mga balita tungkol sa aking anak. At aaminin ko, noong una, ako mismo ay nag-alinlangan. Ako ang unang humusga. Napatingin ang lahat sa kanya. Maging si Pilar ay nagulat sa kanyang pag-amin. Sino ang babaeng ito? Ano ang motibo niya? Iyan ang mga tanong sa isip ko. Pagpapatuloy ni Consuelo, tila nagsisisi, ngunit nakilala ko siya. Nakilala ko si Melissa at nakita ko ang pagbabago sa aking anak. Ang lalaking kilala ko, bilang matigas at walang puso, natuto siyang ngumiti ulit. Natuto siyang maging isang ama. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso kay Pilar. Nakita ko kung paano niya tinuruan ang batang iyon na maglaro ng chess. Nakita ko kung paano niya ipinagtanggol ang isang ina na inaapi. At doon ko naintindihan. Ang isang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa yaman o sa isang marangyang pangalan. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig na nagbigay ng bigat sa kanyang huling mga salita, kundi sa pagmamahal na kayang paghilumin kahit ang pinakamatigas na puso. At ang pagmamahal na nakita ko sa pagitan ni na Melissa at ng kanyang anak iyon, ang uri ng pagmamahal na hindi kayang bilhin ng pera o ipanalo sa korte. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga salita ni Consuelo ay isang malumanay, ngunit matulis na sampal kay Pilar. Hindi niya ito inatake. Sa halip ipinakita niya ang sarili bilang isang ina na natutong magmahal, habang si Pilar naman ay lumalabas na isang lolang gumagamit ng batas para kunin ang isang bata. Nanginginig ang kamay ni Pilar habang inaabot ang kanyang tasa ng tsa. Ang kanyang ngiti ay nanigas sa kanyang mukha. Sa harap ng kanyang mga kaibigan, natalo siya sa isang laban na hindi niya inaasahan. Nang gabing iyon, nalaman ni Eduardo ang nangyari. Isang ngiti ng paghanga ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang ina, sa sarili nitong paraan ay lumaban para sa kanya. Pinasigla ng kilos ng kanyang ina. Alam na ni Eduardo ang kanyang susunod na gagawin. Hindi na siya magtatago sa likod ng mga abogado.
haharapin niya ito ng direkta. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa isang marangyang subdibisyon na may matataas na pader. Ang tahanan ng pamilya Santos. Pagdating niya sa malaking gate, sinabi niya sa gwardiya, "Sabihin niyo kay Ricardo at Pilar Santos na nandito si Eduardo Cruz." Ang laban na ito ay hindi sa korte. Bulong niya sa sarili habang naghihintay. Dito, mag-usap tayo bilang mga taong nagmamalasakit sa kapakanan ng isang bata. Ang araw ng pagdinig sa korte ay dumating na may kasamang mabigat at kulay abong kalangitan na tila nakikiramay sa tensyon na nararamdaman ng lahat. Sa labas ng Hall of Justice, isang kumpol ng mga mamamahayag at cameramen ang nag-aabang na parang mga buwitre, handang pagpiestahan ang bawat piraso ng drama. Sa loob ng isang maliit at tahimik na silid, malayo sa kaguluhan, nagsimula ang tunay na laban. Hindi ito isang pampublikong paglilitis, kundi isang pribadong pagdinig sa harap ng isang matandang hukom na may reputasyon sa pagiging patas, ngunit mahigpit. Nagsimula ang abogado ng pamilya Santos, si Attorney De Castro, sa isang mahusay na presentasyon. Ipinakita niya ang mga larawan ng marangyang mansyon ng mga Santos, ang mga tropeo ni Ricardo bilang isang matagumpay na negosyante, ang mga gawaing pangkawanggawa ni Pilar, isang larawan ng perpektong buhay. Pagkatapos ipinakita niya ang mga lumang headline ng balita tungkol kay Eduardo, ang mga demolisyon, ang mga mararahas na takeovers, isang larawan ng panganib. Your Honor, sabi ni De Castro, ang tanong dito ay simple. Saan mas lalaki ng maayos ang isang bata? Sa isang tahanang puno ng karangalan at katatagan o sa anino ng isang pangalang puno ng kontrobersya? Pagkatapos si Melissa naman ang tinawag, sa kanyang simpleng bestida na may dignidad na hindi maikakaila, tumayo siya. Hindi siya umiyak, hindi siya nagmakaawa. Sa halip nagsalita siya mula sa puso. Hindi ko maibibigay sa anak ko ang mga mansyon o ang mga tropeo. Simula niya ang kanyang boses ay matatag. Ang tanging maibibigay ko sa kanya ay ang aking buong pagmamahal. Itinaguyod ko siya ng mag-isa mula nang mamatay ang kanyang ama. Naranasan naming magutom, naranasan naming matakot. Pero sa lahat ng iyon, hindi kami naghiwalay. Tumingin siya ng diretso sa hukom. At si Eduardo, hindi niya kami inilagay sa panganib. Iniligtas niya kami mula sa panganib. Ipinakita niya sa aking anak kung ano ang ibig sabihin ng maging mabuti at matapang. Kung ang pagiging isang mabuting impluwensya ay kasalanan, kung gayon nagkasala po siya. Ang kanyang mga salita ay may bigat na hindi matutumbasan ng anumang dokumento. Pagkatapos ang hukom ay nagdesisyon. Gusto kong makausap ang bata, mag-isa. Sa isang maliit na silid na may mga laruan si Leo, ay umupo sa harap ng hukom at ng isang child psychologist. Siya ay hindi takot. Leo, malumanay na tanong ng hukom, ikwento mo sa akin ang tungkol sa bahay ninyo. Hindi ikinuwento ni Leo ang tungkol sa laki ng bahay o sa mga laruan. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagtatanim nila ng puno. Ikinuwento niya kung paano siya tinuruan ni Tito Eduardo na mag-chess at sinabi sa kanya na kahit ang pinakamaliit na pawn ay maaaring maging isang reyna. Ikinuwento niya kung paano siya niyakap ng kanyang ina tuwing gabi bago matulog. Masaya ka ba? Tanong ng hukom. Tumango si Leo. Opo. Ano para sa iyo ang isang tahanan, Leo? Nag-isip ang bata saglit at pagkatapos ay sumagot sa isang simpleng katotohanan na mas makapangyarihan kaysa sa anumang argumento ng mga abogado. Ang tahanan po ay kung nasaan si Mama at si Tito Eduardo. Ang mga salitang yon ay nagpabago sa lahat. Ngunit alam ni Eduardo na hindi pa tapos ang laban. Habang nasa loob ng silid si Leo, nilapitan niya sina Ricardo at Pilar sa isang sulok ng pasilyo. Hindi pa huli ang lahat para itigil ito, sabi ni Eduardo
Ang boses niya ay walang bahid ng galit, tanging pagod at katapatan. Alam kong mahal ninyo ang inyong apo, pero ginagamit lang kayo. Inilabas niya ang isang folder. Ito ang patunay, sabi niya. Ipinakita niya ang mga dokumento na malinaw na nag-uugnay sa pondo na ginamit ni Gregorio sa pagbabayad kay Attorney De Castro. At higit pa roon, ipinakita niya ang isang draft ng isang legal na dokumento na inihanda ni De Castro, isang trust fund para kay Leo na sa oras na maging legal na tagapag-alaga, ang mga Santos, ang kontrol ng pondo, ay mapupunta sa isang kumpanyang pinamamahalaan ni Gregorio. Hindi niya lang kayo ginagamit para sa kanyang paghihiganti. Paliwanag ni Eduardo, plano rin niyang nakawin ang isang bahagi ng inyong yaman sa pamamagitan ng inyong apo. Ang katotohanan ay isang malakas na sampal kina Ricardo at Pilar. Ang kanilang mapagmataas na hangarin na iligtas ang kanilang apo ay naging isang kasangkapan lamang para sa masamang balak ng ibang tao. Ang kahihiyan sa kanilang mga muka ay hindi maikakaila. Paglabas ni Leo mula sa silid, bago pa man magbigay ng desisyon ng hukom, tumayo si Ricardo. Your Honor, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Binabawi na po namin ang aming petisyon. Isang kolektibong paghinga ng ginhawa ang pumuno sa silid. Sa labas, ang mga reporter ay nagulantang nang makita ang dalawang pamilya na lumabas ng magkasama. Walang sigawan, walang drama. Si Ricardo ay lumapit kay Melissa. Patawad. Sabi niya sapat na para marinig nito. Si Gregorio ay natalo. Ang kanyang pangalan ay nadungisan sa alta sosyedad bilang isang taong gumagamit ng isang bata para sa paghihiganti. Iyon ay isang kasalanang hindi mapapatawad sa kanilang mundo. Makalipas ang isang linggo, muli silang nagtipon sa hardin. Sa pagkakataong ito, kasama nila si Consuelo. Sama-sama nilang diniligan ang maliit na puno ng mangga na kanilang itinanim. Ang mga ugat nito ay kumapit na ng mas malalim sa lupa. Ang mga dahon nito ay mas luntian. Nakatayo ito matatag, handang harapin ang anumang panahon. Tumingin si Eduardo sa kanyang pamilya. Si Melissa na ang lakas ay nasa kanyang katahimikan. Si Leo na ang katapatan ay nagligtas sa kanila. At si Consuelo na ang pagmamahal ay natagpuan ng daan pabalik. Naintindihan niya sa wakas, ang pagtupad sa kanyang pangako kay Leah ay hindi lamang tungkol sa pagprotekta sa mga mahihina. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang bagay na mas matibay kaysa sa bakal at semento. Isang tunay na tahanan. At habang pinagmamasdan niya ang kanilang mga anino na humahaba sa ilalim ng papalubog na araw, alam ni Eduardo na anuman ang unos na darating, hindi na sila muling magigiba. Dahil ang isang pamilyang binuo sa pagmamahal, pinatatag ng pagsubok at pinag-isa ng pagpapatawad ay isang imperyong hindi kayang sirain ng sinuman.